Bilangin mo to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oh, Ngayon, gawin mo siyang 55. 55. Oh. Paano man yung 55? 10 lang daliri mo. Ikaw bala kung gagamit ka ng by 2, by 5, by 10, bala ka. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Kulang eh. Kulang? Di mo alam? Hindi, O sige, ganito ha. Panorin mo. Oh. Iisa, dadalawa, tatatlo, aapat, lilima, aanim, 52, 53, 54, 55. Alam nyo ba mga idol na kung ganito kayo magsuot ng tsinelas o kaya ganito ay mali pala ang ginagawa nyo? Dahil kung ganito nga kayo magsuot ng tsinelas mga idol ay napakadelikado nito para sa ating mga paa. Dahil maaari nga tayong makaapak ng matitigas na bagay at pwedeng magdulot ng sugat sa ating mga paa. Dahil ang tamang pagsuot pala ng tsinelas mga idol ay dapat isuot natin ito sa ating mga talampakan upang maproteksyonan nga tayo nito sa anumang uri ng bagay na pwedeng tumusok sa ating mga paa. Sa paraan nga na ito mga idol ay makakapaglakad na tayo ng maayos at ligtas. Kaya follow for more tutorial mga idol. Pupunta kasi akong Manila para di ako nakakahiya. Ano ba yung elevator? Ayan, kakadiskarte mo yan. Elevator lang, di mo alam. Ano ba kasi yun? Yung elevator, yun yung parang kwarto. Pag pumasok ka doon, pwede kang dalhin nun kahit anong palapag ng building. Yung ano naman, yung escalator. Yung escalator naman, yun yung parang hagdan na umaandar. Yun naman yung gagamitin mo para di ka na maglakad paakyat ng building. Ano naman yung calculator? Ha? Ano yun? Di pa ako nakakasakay doon ah. Ayan ang mangyayari sa inyo kapag nasobrahan kayo sa diploma. Di pa daw siya nakakasakay ng calculator. Payag ka. Kain ka sa restaurant, only chicken skin. Aba, oo naman. Masarap yun Kaso tinola. O ito, payag ka. Bibigyan ka ng chance makapunta sa moon. Oo naman, chance ko na yun eh. Pero di ka na babalik. Ito, payag ka magmumura na yung gas. Oo naman. Kaso mumurahin kita. O ito, payag ka. May pamana yung lolo mo sa'yo. Ba, oo naman. Kaso listahan ng utang niya. Ito, payag ka. 500,000 sahod mo isang buwan. Siyempre naman, ang laki niyan Kaso yung boss mo, di payag. Anong tawag sa asong half pitbull at saka half shih tzu? Kalahating pitbull, kalahating shih tzu. Oo, anong tawag pag pinagsama mo yung lahi nila? Sige, ano? Di bullshit. O, ito pa. Ano naman ang tawag sa taong half Bombay tsaka half Japanese? Sige, ano? Di Bumpanes. Manong, pinaparentan nyo ba yung kotse? Alin dyan? Yung dilaw yung puti? Yung dilaw? Oo. Yung puti? Oo. Magkano po? Yung dilaw o yung puti? Yung dilaw? 600. Yung puti? 600. Ilan po ang kakasya? Yung dilaw o yung puti? Yung dilaw? 4. Yung puti? 4 din. Ba't tinatanong nyo pa kung dilaw o puti? Pares lang naman pala yung sagot. Hindi. Kasi yung dilaw sa akin. Yung puti, kanino ba? Sa akin din. Alam nyo ba mga idol na hindi ganito ang tamang paggamit ng kutsara? At kung ganito nga ang ginagawa nyo sa kutsara ay talagang mahihirapan kayo. Dahil nga mga idol, nakadisenyo ang kutsara sa ganitong paraan. Ang tamang ang paggamit mga idol ng kutsara ay dapat yung nakalubog na parte ay nasa itaas. Sa paraan nga na ito mga idol ay makakasandok na tayo ng maayos. At alam nyo rin ba mga idol na hindi ganito ang tamang paggamit ng tinidor? Dahil pag ginamit natin yung flat side ng tinidor ay talagang wala tayong makukuha. Ang tinidor ay mayroong 4 na tusok at ito dapat ang ating ginagamit sa ating pangsandok. Ngayon mga idol, alam nyo na kung paano gamitin ng tama ang kutsara at tinidor. Alam nyo ba mga idol na pwede tayong gumawa ng laruan gamit lamang ang sinuli, isang malaking martilyo, 2 inches na pako at isang pirasong tansan. Ang una nga nating gagawin ay pupukpukin natin ng tansan hanggang sa ito ay maging flat at ito ay bumilog. At ang susunod nga nating gagawin mga idol ay lalagyan natin ng 2 butas ang tansan gamit ang pako. At pagtapos nga ay kukuha lamang tayo ng 1 metrong sinuli at ipasok nga lang natin ang sinulid sa butas ng tansan.
tansan. At ating nga lang pagbuhulin ang magkabilang dulo ng sinulid. At pagtapos nga mga idol ay ilapag lang natin sa lupa ang tansan. At takpan lang natin ito ng 1 oras gamit ang dahon ng saging. At pag binuksan natin ito ay makakagawa na tayo ng drone. Malas ko talaga kahit kailan. Hula 100. Akin na yung kamay mo. Meron ka ng matagal na nililigawan na babae, pero hindi ka pa rin sinasagot. Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Eh, yung pangit mo eh! Wala yung lola mo sa lola ko. Bakit? Yung lola ko 95 years old na. Malakas pa. Tumatambling pa ng 10 beses bago matulog. Sa sobrang lakas nun, umakyat pa yun ng 7 bundok para lang bumili ng salon pass. Mahina pala yung lola mo eh. Ha? Bakit? Yung lola ko, sobrang lakas, 95 years old. Ayun, nasa hospital ngayon. Ang hina pala ng lola mo eh. Nasa ospital na. Dalawin mo muna, baka may huling habilin na. Ayun nga, nasa hospital. Buntis, manganganak. Nakalagay dito, mabilis ka daw sa math. Opo sir, tama kayo. Kahit ilang number pa yan, masasagot ko na mabilis. O sige nga, susubukan kita. 359 times 58. 2! Mali naman eh. Oo nga sir, at least mabilis. Ayun guys, bibigyan natin ng 1,000 yung unang makakakita sa atin. Vlogger yata. Vlogger yata ito eh. Inom, best po, inom. Sira ulo to ah. Kilala mo lang ako pag Pasko ah. 500 lang ako. May tanong ako sa'yo yung baka, para saan? Siyempre yung baka, ginagatasan yan. Yung baka, para sa gatas. Ah, galing Eh yung kabayo, para saan? Para sa kalesa. O ito, yung jeep, para saan? Para sa pasahero. Mali! Eh para saan pala? Ang jeep, para sa tabi. Manong! O ito, anong hayop yung may 2 paa na nangingitlog? Siyempre, manok! Galing ah. O ito, ano naman yung hayop na may 4 na paa tsaka 2 sungay na makikita sa bukid? Dali naman yan! Siyempre, kalabaw! O sige ito, ano naman yung hayop na may 8 paa, 4 na sungay na makikita sa bukid? 8 paa, 4 na sungay na makikita sa bukid. Meron bang ganun? Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Siyempre meron. O sige, Siamese twins na kalabaw. Ngayong araw nga ay tatakbuhin naming magkapatid ang Pampanga papuntang Baguio. Kaya bago namin ito gawin ay kinondisyon na namin ng aming katawan. Alam namin na hindi ito magiging madali para sa amin. Kaya halos 2 buwan ang aming hinanda para lamang sa araw na ito. Niready na nga rin pala namin ang aming mga dadalhin na gamit at pagkain. Dahil sigurado kami na aabutin kami ng ilang araw o hindi kaya ilang buwan para lamang makarating sa Baguio. Walang kasiguraduhan kung matatapos ba namin itong challenge na ito. At bago nga pala kami umalis ay gusto namin napakita sa inyo kung gaano ba kalayo yung Pampanga papuntang Baguio. Dadaan nga pala kami sa Angeles papuntang Tarlac at madadaanan din namin ang Pangasinan. Kung gagamit nga pala kami ng sasakyan mga idol ay aabutin kami ng 5 hours and 36 minutes. At kung tatakbuhin naman namin ito ay sigurado nga abutin kami ng ilang buwan. Kaya nga nung nakita namin mga idol kung gaano kalayo ay hindi na namin ito itinuloy. Ang sarap! Sarap! Luto mo to? Oo, luto ko yan, boy! Masarap ng tinola mo. Masarap, no? Akong gumawa niyan. Sarap, the best ka magluto. Galing mo magluto. Siyempre, ako pa. Nasaan na yung manok ko? Johan! Johan! Uy. Nasaan yung manok ko? Anong manok?
Yung manok ko nawawala. Manok mo? Tatanong ko pa, nasa manok mo eh. Sarap nga ng higop mo kanina sa sabaw eh. Anong tawag sa tae na hindi mo inaasahan? Ano? Eh di unpredictable. Oh, ito. Knock knock. Who's there? Ako maba. Ako mabaho. Buti alam mo.